galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dunit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes.
amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Barangay Manggahan, Pasig! RS6 Sherwin Alfaro, go, go, go! Ako, katunying sa Jerry kung nung biyernes, Pipino yung itinitinda nung ating winner. Ngayon naman, dito tayo sa Pipino Street. Dito yan sa Napiko sa Manggahan, Pasig City. At ang Napiko pala, ang ibig sabihin, Ninoy Aquino Pilot Community na inilunsad noong 1986. Ito mga komunidad ng mga kababayan natin na ganun ba? nagsama Mga gano'ng karami yan? Tituluhan. Gano'ng karaming bahay? 42 hectares to. Ay, laki. Laki pala, no? Lupain dito sa Napiko. Yung pinabahayan, pinatituluhan noong panahon ni dating Pangulong Cory Aquino. Yan, ay sana teka muna, ba't ba mga nakabulislis kayo dyan? Nakalilis ang mga tiyan niyo dyan. Mga damit niya. Palaki. Painit ng likod. Binibilad ng likod sa araw. Hindi ako. Sayang kasi. Para mga lasenggo lang. Pangalan niyo po? Marcelino Laro po. Tatay Marcelino, palagi ka nakatune in sa DZRH. Opo, matagal na po. O kasi yung bahay nila, yun, yung 928 Pipino Street, yung radyo nila nakalagay dyan sa may gate at napakalakas ng kanilang radyo. Kaya naman napapakinggan ng mga kanilang kapitbahay. Opo. Kasi matagal na kami sa DCRH. Kaya nyo po yan. Sige po, kaya nyo po. Sige po, maraming salamat. Kasi kanina sinabi niya pa kanina, nag-message daw siya sa text line ng DZRH. Opo. Mag-message po ako na sana makarating sila dito. Aba, Sila Sir Sherwin. Oy, nakarating nga talaga. Opo, nandito na po sila. Maraming salamat po, Sir Angelo. Na-receive mo ba, Sherwin, yung message ni tatay? Na-receive ng ating online team yan. Ayun. Nung Hindi pa lang mag-request, ha? message, hinanap namin to. Nakita namin nasa dulo. Naiiyak tuloy si tatay. Oo, naiiyak na. Ikaw ba hindi na... Ikaw ba... Sagalak kasi nakarating po kayo dito sa amin. Si Sherwin din po, naiiyak yan. Ay, init ng likod niya eh. Init na po. Hindi pa kinapapasok. Hindi naman po, hindi pa mainit yung araw. May asawa at mga anak po ba kayo? Meron pa po, kaya lang malalaki na po sila. Mga may asawa na. May mga asawa na po. Kayo po tatay, yung misis nyo, nandiyan pa, kasama nyo pa? Nandito po, Nay. Ayun, yun. Pati nanay nyo pala, kasama nyo pa. Nanay tinatawag. Kompleto po yung pamilya. May nanay pa siya. Ito yung nanay niya. Nanay, tawag ko sa... Alam ko yung nanay niyo talaga. Hindi, ito yung misis ko na Misis niya. Mulat sa pool, di ko na pinalitan. Talaga. Marunong eh. Marunong tatay Marcelino eh. Maganda naman pala si nanay. Buti nagustuhan kayo tatay.
Medyo ano naman tayo nung araw. Matipuno. Binata pa. Matipuno. Ayos. Maraming salamat sa pakikinig niyo palagi. Ano po ba pinagkakaabalahan niyo ngayon? Kayo ba'y naghahanap buhay? Wala na po sir kasi senior na ako. 79 na ako ngayon eh. Aba, Hindi halata. Hindi halata. Si Mrs. Ilang taon na si Mrs.? Ilang taon na ako? 72 po. 72. 72. Kaya pala... Ano pala, mga May-December affair, no? Oo, parang... parang pamangkin nyo lang eh. Kaya pala hindi nyo na pinakawalan. Simulat sa pool. Kaya pala naiiyak malayo lang ng konti. Talagang maiiyak si Tatay Marcelino. Mawala siya ng bata. Ayan, bigyan mo na ng premyo, Sherwin. Dahil paborito niya ang DZRH at malakas ang DZRH at paborito niya ang 2x2. Ito ang 1,000 pesos! Maraming salamat po sa DCRH. Meron na ako pabili ng maintenance. Mix tray. Oo, nag-mix tray po ako. Oy, naku, bukod dyan, Tatay, magkakaroon pa kayo ng medium component. Ayan. Nasagot niyo ang ating word of the day. Opo. Ano word of the day? Ay? Naku, nakakalimutan. Epal. Ayun, Epal! From ating word of the day, ito meron kang medium component at sa atin ng Astron Appliances, alagang Astron, alagang maaasahan. Available po ang ating medium components sa lahat ng inyong paboritong appliance store nationwide. At hindi lang yan, dahil ang Chinese New Year, meron kayong Chinese New Year Medja Noche Basket at ang pinakabago, pinakamabango, pinakamalaki, ang Pride with Fabric Conditioner. Yan, syempre, Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula, 2 kilo yan. Kaya naman kahit gano'ng karaming labahan, ubos yan. Maraming po salamat po, Sir Anthony. Thank you po, Tatay Marcelino. Jerry Baha. Maraming salamat po. Thank you for making us number 1 na naman sa Kantar Survey. Maraming salamat po sa inyo palaging pagtutok sa ating mga programa sa DZRH. At sa mga nais manalo na 1,000 pesos sa agad umutok sa DZRH, baka kayo nasusunod nating winner sa DZRH, malakas promo kasama ang Pride Detergent. At ako naman ang number 6, Sherwin Batalsaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry, 2x2. 7:36 ang ating oras. Nasa linya natin ang DPWH, si Undersecretary Ricardo Bernabe. Yusek Bernabe, magandang morning! Si Ka-Jerry at si Katunying po ito. Magandang umaga po. Apo. Ay, Yusek, unahin po namin yung itong mga coordinates. Grid coordinates. Ito pala ay binanggit na ni Secretary Vince, tama po ba na may mga mali, may mga hindi ho tama talaga doon sa mga grid coordinates na ilagay pa sa sumbong sa Pangulo website, Yusek? Tama po yun, no? Yun po kasing naisumit ayun po yung mga MYPS coordinates na yun po yung ginagamit during the planning stage. Doon po, opo. Ngunit diba po yun doon sa coordinates kung saan na po kinoconstruct yung infrastructure. Maaari po kasi na yung coordinates nung sa simula ay magbabago na po kapag po ay dun sa Aztec plan na po. So, yun po ang naging issue dito nang nasubmit po ay yung MYPS coordinates at marami po na-ideklara ang suspected ghost. Doon naman pong pinuntahan na po yung actual na site, meron naman po palang iba po, meron naman pong nagawa sa ibang mga coordinates. So, sa madali salita po, ilan lang po talaga yung natukoy na ghost project, Yusek? Yun po yung ngayong kinukumpirma pa rin po yung final number. No? Pero po, meron na po tayong mga naka-lodge na pending cases concerning 14 po ang
pending cases na tinatrabaho po ng ating DOJ at ng Ombudsman regarding ghost projects. Ang yan po pending sa DOJ at sa Ombudsman, may nag-prosper na po ba, meaning sa nakarating na sa husgado na ghost project ang dahilan? Ito pong huli sa Bulacan, pagkaalam ko po ay nasa husgado na po yan. Yan po ay ghost project din po. Opo. At yun po mga iba ay nasa pa rin po, nasa mga preliminary investigation at ang iba ay nasa DOJ stage po. Pinag-uusapan nga po namin ni Jerry kanina, Yusek, ang maling grid coordinates na to parang tukso. Kay rami ng winasak na tahanan. Kay dami ng matang pinaluha. Pwede po bang gawin ng DPWH ngayon na yung pong mga napaluha nito at napaiyak nito at nasirang mga reputasyon dahil nabanggit na ang kanilang lugar ay, especially yung mga public works executives sa mga distrito at mga region na sinabing may mga ghost projects sa kanila, pwede bang ibangon naman ang puri nila at sabing, pasensya na, mali yung grid coordinates. Pwede bang ma-pinpoint naman natin yon para naman makabawi-bawi sila sa paningin ng publiko at pati na rin yung kanilang pamilya? Yes po, no? Actually, yun po ang talagang gagawin natin. Kaya nga po tayo nagbabalidate. Ngunit para lang po linawin ko rin po, no? Bukod po kasi sa ghost, atin din po tinitingnan kung ito po ba ay substandard o hindi. Kaya yun po kayo ang ginagawa ng DPWH kasamahan ng ICI. Doon po sa remaining na 416, yun po yung ating figure ng suspected ghost nung simula. No? So kapag po nakita na natin na nasa ibang coordinates yung struktura, atin pa rin pong binabaricate kung substandard naman. Tama naman yun. Na tama po ba yung paggawa ng infrastructure. Ngunit po, binawin ko yun po, no? Kanina umaga po, pinapanood ko yung inyong show, nabanggit nga po yung sa Quezon City. No, at ito pong sa Quezon City ay nabalidate na po ito. Kasama rin po ng Quezon City LGU na ito pong mga una nilang na binanggit na suspected ghost ay nandun naman po pala. Ayun, nako. So linawin natin, andon, pero meron bang nakitang kahit isang ghost sa Quezon City? Wala po. Doon po sa una na lang ni-report. Nagkaroon na po ng joint inspection and validation at wala naman pong nakitang ghost doon po. Yun po ba sabi nyo joint, so kasama ang LGU? Tama po yun. Ayun. Napaka-importante na may joint validation, kumbachero. At salamat po doon, Yusek. Nung nanonood nga ako sa inyo sa Senado, minessage ko si Secretary Vince Dizon. Sabi ko, magaling tong si Yusek Bernabe. Sino ba nanay niyan? Kumusta rin kay baka nagmana po. Pati kay Yusek. Ba't nanay lang ang tinatanong? Ngayon tatay. Baka magtampo yung tatay. Hindi, mas nagpapalakas ako doon sa nanay. Your Honor. Okay. Puntahan natin itong si Congressman Leon Leviste, itong batang congressman na talagang napakainit sa paglalabas ng mga dokumento. Teka muna, ano ba tingin ninyo kay Congressman Leviste? Siya ba'y kakampi o kaaway? Kalaban? Wala naman po ang kaaway. No? Wala naman po ang kaaway. Nabanggit ko nga po ito nakaraan. Sa tingin ko naman po ay si Congressman Leviste means well. Tama. Naman po, talagang siya po ay nagisiwalat ng mga impormasyon para naman po mapalinis ang matanggal ng korupsyon. No? Mukhang yun naman po talaga ang kanyang pakay, ang kanyang paglabas ng mga impormasyon. At kaya nga po kami dito sa DZRH, sa 2x2, binibigyan namin siya ng airtime dahil ramdam din namin sa kanya yung kanyang pagnanais na makatulong sa administrasyon, sa pamahalaan, sa paglilinis. Pero meron ho siyang inilabas na dokumento nitong mga nakakaraang araw at ang pagkakabanggit galing mismo sa DPWH. Parang intindi ko, kumbachero, parang bagong mga dokumento na hindi kasama dun sa unang nakuha niyang Cabral files. Familiar po ba kayo, Yusek, doon sa binabanggit na yon ni Congressman Leviste? Yes po, no. Nakita ko nga po itong dokumentong to. Nakita po namin ni Secretary Vince ito. At ang una ko nga po agad napansin doon
ay pati po ang MAIP. Ang MAIP po, ito po yung Medical Assistance for Indigent Patients, which is a program under the DOH. At pati po ang MAIP ay nakalagay po doon sa purported official document ng DPWH. So sa unang tingin ko pa lang po, bago kahit po hindi sa malalimang pagsusuri, kita ko na po agad na ito po ang dokumentong ito ay misrepresenting to be unofficial DPWH document, where in fact ay hindi po ito official. Kita-kita po agad dahil nga po meron doong MAIP na DOH programa. At wala po naman kaming any capacity or mas lalo naman po wala sa aming mandato na i-monitor po ang disbursement ng MAIP. Opo. So in other words, ito pong listahan na to kasi ang logo may DPWH. Kaya nga nakalagay Department of Public Works and Highways Central Office, list of Edwin Garjola's DPWH projects nakalagay dito. Tapos tama kayo, may MAIP ng 2024. So hindi po ito document galing sa DPWH? Hindi po. Talagang mukha pong nilagyan lang ng letterhead. Ito, pero wala po kasi kaming ganyang dokumento. Hindi rin naman po kami nakasummarize ng mga nakukuha ng mga individual o ng mga politiko. At pag pa rin pati po yung dokumento, no? Wala po siyang signatory. Usually po yung aming mga official documents, meron po yung mga document tracker para malaman po kung sino ang gumawa, anong opisina. Meron din po yan na letterhead sa ilalim. Meron po yung mga ISO, QR code, etc. po, no? Ito po talagang sinalpakan man ng letterhead, misrepresenting and purporting to be a DPWH document. Ito nakalagay nga, list of Edwin Garjola's DPWH projects as of 28 August 2025. So ang sinasabi nyo, Yusek, ay hindi kayo gumagawa ng ganitong klase ng dokumento? Listahan ng mga projects na isang particular na kongresista? Tama po kayo, no? Wala po kami ganyan ginagawang dokumento. So, paano ho ito? Parang nasubuan ng maling dokumento o parang nakuryente ba? Nakuryente ba si Kong Leon Libiste? Opo, mukhang ganoon nga po, no? I think nabanggit naman po niya sa kanyang press con na ito nga po ay pinadala sa kanya ng kanyang mga informante. Sa loob daw ng DPWH. Ayun nga po, baka po na kuryente. Sana nga po yung mga ganitong impormasyon ay mas maging maingat po tayo at nagbabalidate po tayo muna bago po tayo sa publiko. Kasi nga po syempre sa atin pong laganap na fake news ngayon at social media, marami po talaga naniniwala na mga ating viewers, makabasa lang po ng mga ganyang dokumento at mga ganyang mga press con, marami na pong napapaniwala. So ang sinasabi po ninyo, Yusek, dahil hindi kayo gumagawa ng ganitong dokumento na list, hindi totoo ito, pero meron ba kayong magagawa po ba natin na mahanap kung ano talaga? Lagi kasing mainit kasi si Congressman Libiste dito kay ito yung pinakita ni Kong Libiste. Mainit siya dito kay Congressman Garjola. Meron ba kayong dokumento na magpapakita naman kung ano talaga ang mga proyektong nakuha ng pamilya Garjola ng iba't ibang construction companies nila? Yun naman po sa mga construction companies po, lahat po yan accessible sa amin pong transparency portal. In fact, kapag po pumunta ka sa aming transparency portal sa transparency.dpwh.gov.ph, meron nga po doong AI chatbot. Kapag po doon in-input mo, type mo lang po yung kung ilan pong kontrata ang nakuha ni Company X. Lalabas po lahat yun doon. So lahat po yun accessible through our transparency portal. Yun po kapag po ang nakuwang project ng mga contractors. Makukuha rin doon. Opo. Ngayon naman po, kapag po siyempre yung kiniklaim naman po ni Congressman Libiste about being proponents, yun naman po ay ibang bagay naman po yun. No? Siyempre, ibang matter na po yun na mas malalim. Hindi po yun documented para po makita kung sino po ba yung nag-cause nung
nung insertion na yon. Yun pong mga pondo sa unprogrammed appropriations na ginamit, malalaman ho ba kung sino ang, yun yung binabanggit ni Congressman Leviste, yung kung sino yung mga proponent ng mga projects na ang pondo ay nanggali sa unprogrammed appropriations at doon sa ano yung binanggit niya, NEP, sa NEP at BICAM sa BICAM. Yun pong sa BICAM, siyempre hindi na po sa amin yun, no? Yun po ay nangyayari during the BICAM process in Congress. So dapat po sila po siguro ang merong record noon para po malaman kung sino po yung nag-cause ng insertion ng particular item. Yun naman pong sa NEP. Ito po ay pagkaalam ko po, no, ito po ay dumadaan sa lahat ng mga regional, nakasubmit po sa planning namin at doon po kinocompile. Yun nga din po yung isa niyang pinakitang files na hindi naman po namin din kaya ikumpirma. Subalit hindi naman po kami ang nag-author or wala po kaming personal knowledge ng files na yun. Yun po yung pinapakita niya na merong mga code names, no, na code names kung sino po yung mga alleged proponents ng mga proyekto. Yun po sa UA, sa unprogrammed. Yung UA naman po, ito po ay meron naman po itong proseso na sa pagkaalam ko po, no, meron munang budget request papunta po ng DBM and then DBM po yung nag-approve kung meron pong sufficient or excess funds. So kung sino din po yung siyempre po sa level po ng departamento, ang secretary po ang nagre-request noon sa DBM. Ayun, so sa DBM naman ang record nun. So, sa madaling salita, referring to this particular document na inilabas ni Congressman Leviste, narinig po namin yung panawagan ninyo sa mga kababayan natin, pero meron ba kayong gagawing aksyon na, laban kay Congressman Leviste dahil nagiging naniniwala may nakita nga akong pag-aaral 92% yata ng mga tao naniniwala kay Congressman Leviste. Wala naman po kaming action na i-take, no. Kumbaga nabanggit nga namin kanina, tingin naman po talaga namin ay he means well sa kanya pong ginagawa. So, siguro panawagan lang po siguro na mas maging maingat lang po, mag-exercise po tayo ng due diligence, especially po sa mga sensitibong mga information o kaya ito po ay nakukuha lang natin sa mga kung kani-kanino. Ito po ay i-validate po muna natin bago po natin si publiko, no? Kumbaga siguraduhin po natin na ito ay na-verify at na-validate. Pwede po pa siyang kapag yung nilabas po ay at least tama po ang information na lalabas. Pwede ba siyang mag-validate sa inyo o kaya kay Secretary Vince at sasagutin niyo ba kung sakasakali? Opo. In fact, kapag po itong dokumentong ito ay sa aming tinanong, unang tingin pa lang po ay masasabi na po namin agad na hindi po yung authentic, no? Or hindi po yun galing sa DPWH. Hindi galing sa DPWH. Well, Yusek, maraming salamat po at sa ulitin. Thank you. Yes po, maraming salamat po. Yusek Bernabe ng DPWH. 7:51 ang ating oras. This time check is brought to you by Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo,
dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing Linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Jerry 2x2. Ay, baka may mga kailangan na kayong ayusin sa inyong mga bahay, ho? Ay, buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, Mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Ang best-selling 7-seater SUV ng Cherry Auto Philippines, ito pong all-new Tigo REV Luxury Edition, ay nakapagtala ng best-in-class best-in-class fuel efficiency rating. Talaga naman. Na 84.28 kilometers per liter gasoline equivalent. Matapos po ang fuel eco run ay sinagawa ng Department of Energy noong nakaraang taon. Nako, Kuyang Romel Sitin. Grabe ito, ang tindi nito. Batay sa resulta ng pagsusuri ng DOE, nanguna ang Tigo REV LE sa mga sasakyang sinuri sa mga kategoryang plug-in hybrid, hybrid diesel at gasoline. Ang Tigo REV LE ay may 1.5 liter turbocharged engine at may pinagsamang electric at hybrid driving range na hanggang 1,400 kilometers sa isang full tank at charge. Meron din itong iba't ibang safety at driver assistance features, kabilang ng advanced driver assistance system, adaptive cruise control at 540 degrees camera system. Ito pong Cherry Tigo REV LE
Kayang-kaya mo. Commissioner Ariel Nepomuceno. 1,528,000 lang. Yaka-yaka. Ano pa hinihintay mo? Mag-upgrade na. Ayan, at bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Auto Philippines dealership. I-test drive itong Tigo REV Luxury Edition o kaya ay para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ng Cherry Auto Philippines Facebook. Tatay Bonnie Aporo, tamang-tama to sa mga biyahe mo sa Candelaria, Quezon. Bilis ng oras. Bilis ng oras. Bye! Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para